Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang tatalakayin natin mga kakimpaw ay ang viral po na pag-shout out ni Chinita Princess sa isang pangalan na kung saan ay in-issue po ng ilang mga netizen. Nagselos daw po dito si Paolo Avellino. Nako, pag-uusapan natin yan at bakit daw kilig na kilig dito si Kim Chu. Yan ang pag-uusapan natin mamaya mga kakimpaw, pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Edna Rubio, sabi niya, dapat lang support tayo kung Kim Pao kasama para sa ticket nila. Ubos ticket, ayaw namin walang Kim Pao. Sila lang ang aming kasiyahan. Kahit ibang bansa, kita naman tour nila. Kaya please lang, Kim and Paolo, gusto namin, ABS-CBN, bigyan nyo ito. Or pagbigyan ninyo itong kahilingan namin. Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Edna Rubio. Yes, tama po kayo dyan. Dapat talagang pagbigyan ng kahilingan ng mga Kim Pao fans. Dahil si Kim and Paolo Avellino po ang inaantay talaga ng mga supporters natin sa ibang bansa, lalo na po dyan sa Sydney, Australia. Sa oras po na i-anunsyo yan, paniguradong sold out ang ticket para sa ASAP Sydney. Yan talaga yung inaantay na lang mga kakimpaw para po sila ay bumili. Pero hanggat walang official po na statement na si Paolo ay kasama nga at Chinita Princess lamang, abay hindi po bibili muna ang mga Kimpaw fans. Dapat daw talaga ikasali or kasama si Paolo Avellino. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Edna Rubio. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong malaking announcement ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account kagabi. So eto na po yung pinakaantay ng lahat mga kakimpaw. Eto yung dahilan kung bakit nakita po si Chinita Princess sa Zamboanga City nitong mga nakaraan. Eto po ay may kaugnayan sa announcement ni Chinita Princess. Kaya sa mga nagsasabing hindi daw si Kim Chu nakita sa Zamboanga City, eto na po yun mga kakimpaw. Sa oras na i-anunsyo ni Chinita Princess kung saan ang location ng second pop-up store niya, na mawiwindang kayong lahat. Sabi nga dito ni Kim Chu or ng kanyang House of Little Bunny PH, great news bunnies, it's official. We are off to our second pop-up store. Any guesses? Hoping this July 2026. So excited, bunnies. Let's go, bunnies. Yay, Hob House of Little Bunny Pop-Up Store. So pansin ko lang mga kakimpaw, no? Kung saan po nagkakaroon ng lock-in taping si Kim and Paolo. Parang doon sila nagtatayo ng pop-up store. Like sa Cebu, di ba? Nung nakaraan, dyan po sila nag-lock-in taping. So possible kaya na dito rin sila magla-lock-in taping for Copino shooting mga kakimpaw. Ito'y nababasa ko lang naman sa mundo ng social media, no? Kasi pansin din ito ng mga Kimpaw fans. Kung saan may lock-in, doon nagtatayo ng pop-up store. Well, tingnan natin kung sa Zamboanga City nga ba talaga ito mga kakimpaw. Kasi nung nakaraan nakita nga daw si Chinita Princess sa SM Zamboanga at para yan sa pop-up store niya na House of Little Bunny. Naku, abang-abang tayo mga kakimpaw dahil parami na po ng parami ang House of Little Bunny or ang sakop ng kanyang business. Advance congratulations, Chinita Princess. Deserve mo itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, and hopefully mas maraming SM branches pa ang malagyan ng House of Little Bunny. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw. Itong pinag-uusapan at viral ngayon sa mundo po ng X. Ito ay tungkol sa shoutout po ni Darren Espanto sa nagngangalang Kyle at inuugnay nga kay Chinita Princess. Nakita natin yung reaction, yung mukha ni Chinita Princess nang sabihin ito ni Darren Espanto, and sinabi pa nga ni Kim Chu na live tayo. Ayan, live tayo. Parang uy, wag niyang sabihin yan dito sa live. Pero
Joke-joke lang yun mga kakimpaw. Ngayon, ito po ay umani ng samot-saring komento at opinyon mula po sa mga supporters at casual netizen na ano daw po ang meron kay Kyle. Bakit hindi pwedeng i-shout out on live television? May nagtatanong pa mga kakimpaw na naku, sino daw si Kyle mga kakimpaw? Baka daw po magselos si Paula Avellino kung si Kyle daw po ay bagong manliligaw ni Chinita Princess. Ganyan po yung mga katanungan mga kakimpaw. Sabi nga dito sa post, "Uy, wait lang, espanto, sino si Kyle? Panindigan mo talaga yung pinagsplok mo, bestie. Admirer ba yan ng aking Kimchu? Or manliligaw ba yan? Di talaga ako mapakali kung di mo isplok yan. Pero sobrang manifest ko talaga yung true happiness mo, my loves Princess Chinita." Then may nag-reply na, "Yeah, right. Back then I wasn't paying attention to my friends with their observation that his bestie was the one with something to say or spilling the tea. I thought his bestie was Team Kim Pao. Come to think of it, we don't really know the truth anyway." So ayan mga kakimpaw, kung ano-ano na po ang mga lumalabas na haka-haka sa mundo ng social media na may bago daw manliligaw si Chinita Princess at baka daw magselos si Paolo Avellino dito. Pero ito po ay binasag na ni Bestie Darren mga kakimpaw na itong si Kyle ay si Kyle Echari po. Sabi nga ng inirepost ni Darren, "Looks like it could be Kyle Echari related, like some kind of symbolism or inside joke from the Showtime host." Then sabi po ni Darren, ito po talaga yon. Sorry po to confuse some fans. So ito po yung bata mga kakimpaw, bagets na parang may crush ata kay Chinita Princess. Correct me if I'm wrong. And hindi naman nakakapagtaka kung maraming mga bata pong magka-crush kay Chinita Princess kahit mga Gen Z pa yan. Kasi yung itsura ni Kim Chu, pang Gen Z mga kakimpaw, parang nasa 20s lang si Chinita Princess sa kanyang looks. Sobrang young, parang hindi po siya 36 mga kakimpaw. Parang ang teens lang sa kanyang itsura. Magaling kasi mag-alaga talaga si Chinita Princess. And nakikita naman natin yung pag-aalaga niya, 'di ba, kay Paula Avellino. Si Paula Avellino looking young din po, 'di ba? Ganyan talaga pag may nag-aalagang Chinita Princess. Alam naman natin kung gaano ka-caring si Kim Chu. And pagdating naman po kay Kyle, sana po ay hindi na ito bigyan pa ng issue ng ilang mga netizen at sabihing mayroon palang ibang manliligaw si Chinita Princess, meron palang iba si Chinita Princess, at kung ano-ano pa mga kakimpaw. Sa tingin nyo ba kung merong manliligaw si Chinita Princess, merong Paolo Avellino na lalapit sa kanya at laging kasama? 'Di ba? Yun na lang po mga kakimpaw ng isipin natin. Kung baga common sense na lamang yan. And also walang dapat pagsilosan si Paolo since alam niya naman na sobrang bagets nitong si Kyle. And paghanga lang yung nararamdaman kay Chinita Princess. Nako, si Paolo, very mature na yung mag-isip. Ganon din si Chinita Princess. Kaya sinasakyan na lamang niya yung mga inside joke dito po sa live ng It's Showtime. Kaya sana ay wag na po itong bigyan ng kulay ng iba pang mga netizen. Okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.